Kim Seoban, wag nang magpanggap. 1,000 utang. Kailangan mong bayaran ngayon. Buksan mo ang mga mata mo. Bumalik ka sa akin ang pera. Sa nakaraang buhay, nagwaldas ako, nangutang at hindi nagsikap. Lahat ng baryo may utang. Nabiyak ang pamilya na walang anak. Sa ikalawang bahagi ng buhay ko, ako'y matagumpay na matagumpay. Ngunit si Doodo, hindi man lang siya tumawag sa akin na tatay. 2 tao ang pinakamamahal sa akin. Hanggang sa kamatayan, hindi nila ako mapapatawad. Kung may utang ka at hindi nagbabayad, huwag asahang magiging mapayapa. Bigyan mo ako ng 7 araw, babayaran ko. 7 araw ay magiging pangarap lamang. Mga walang silbi, 7 araw ay makakabuo ng 1,000. Talagang iniisip mong may halaga ka. Sa loob ng 7 araw, tiyak na mababayaran ang lahat ng utang. Kung hindi mo magagawa, pwede kayong gumawa ng gusto ninyo. Ayos. Maniwala na tayo sa'yo isang huling beses. Daddy, nakakuha ako ng maraming maliliit na alimango. Lahat ibibigay ko kay Daddy. Tulong ni Dodo, babayaran ni Daddy ang utang. Ang daddy ko na si Dodo ay makakabayad ng utang. Papakainin ka at ang nanay mo ng masarap. Daddy, ha? Ulit-ulitin mong tawagin si Dodo. Tatay, tatay, tatay. Fanje. Malapit nang umulan ng malakas. Gusto mo pang lumabas at magpakaabala. Gusto mo na namang maghanap ng mga hindi makatotohanang paraan. Ngayon, wag nang mag-aksaya. Pumunta tayong mangisda. Nabaliw ka na ba, kuya? Baka naman may tubig sa utak mo. Ano bang alam mo, lalo na sa ganitong panahon, mas maraming isda ang sumasayaw ng disko. Mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Vangje, talagang kahanga-hanga ka. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming magagandang bagay. Kahit na mayroon pang bumangga ng buong bilis sa dalampasigan. Hindi ba't si Boss Jin ito? Nakapulot ng ilang mga kabibe, ha? Sayang na yaman. Sayang na yaman talaga. Ito ay tuna, ha? Gwapo. 5,000. Maglalabas ako ng 5,000. Kukunin ko ang iyong tindahan ng isda. Ako si Wang Defa. Kapag nakahuli ka ng malaking isda, maaari mo akong kontakin anumang oras sa Haitayanise. Brother Fan. Hawakan mo ang dibidendo ngayon. Sumama ka sa akin mula ngayon. Kumikita araw-araw. Ay, hindi ba si Jin Shifang ito? Bakit hindi siya pumunta ngayon para mangalap ng puhunan? Sinasabi lang niya maganda, hindi naman niya kundi maglaro ng mahjong. Kawawa namang si Li Fanghua, hindi pa nakapiling ng isang araw na masaya simula ng ikasal. Bakit niya nagustuhan itong walang silbing pasanin na ito? Sobrang bulag na talaga. Akala ko nasaktan ka sa ulo. Maaari kang manatili sa bahay ng 2 araw. Makatulong sa pag-aalaga kay Doo-Doo. Mali ang akala ko. Huwag na nating ipagpatuloy ang buhay na ito. Jin Shifan, maghihiwalay tayo. Fanghua. Dati, hindi ko alam ang aking pagkakamali, nagkamali ako. Huwag kang umiyak. Ngayon, hindi ako nag-aaksaya ng oras. Nasa dagat ako, nangingisda. Si Erdan ay maaaring magpatunay dito. Sa araw na iyon, umalis ka upang mangisda. Kung umiyak ka pa, aalis na ako. Pakiusap, magtiwala ka sa akin kahit isang beses. Sige, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pupunta akong bayaran ang utang kay kuya. Maniniwala ako sa iyo ulit. Ito ang pera ko sa pagbebenta ng isda ngayon. Pupunta na ako. Talaga palang kumita siya sa pangingisda. Ate, buksan mo ang pinto. Ako ito, si Shifan. Anong ginagawa mo? Walang pera sa bahay na maibibigay sa'yo. Anak, patawarin mo na ang tatay mo. B. Kuya, ibabalik ko ang perang inutang ko sa'yo. Mama, papa, hindi ako mabuting anak. Pangalawang kuya, salamat sa inyo.
Noong nakaraan, tumakas ako sa nayon para umiwas sa utang. Sina kuya at panganay ang nagbayad ng utang. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Paano posible na magkaroon ng ganitong kalaking pera? Talaga bang nagbago na ang nakababatang kapatid? Tapat na kumikita na ba siya? Saan galing ang pera? Sabihin mo sa akin ng maayos. Ikaw, ayaw mo na bang mabuhay? Naisip mo ba? Kung may mangyari sa'yo, paano naman ang asawa at mga anak mo? Tama na. Tama na, si Xiaofan gustong mangisda para bayaran ang utang. Magandang bagay iyon. Mom, dad, kuya at panganay. Simula ngayon, ako na ang magtatrabaho para sa pamilya at aalagaan ang pamilya. Kahit na pinagsabihan, pwede pa ring maging masaya. Bakit nandito si Jin Shifan sa tabing dagat? May dalang sako. Siguradong nagugutom siya, planong mangolekta ng mga kabibe para kainin. Pagkatapos ng low tide, may mga maliliit na alimango. Kailangan na talagang lumabas at magtrabaho. Ano bang sinasabi niyo dyan? Sumama si Xiaofan sa atin sa dagat ngayon. Hindi na, kuya, kayo na lang. Kahapon lang, sinasabi niyang magtrabaho para sa pamilya. Ito na ang sinasabi niyang pagbabago. Bata pa siya, bata pa siya. Dito siguradong may malaking kalakal. Ang iba kumukuha ng bulok na isda at hipon. Ako, ang hinahanap ko ay ang dagat. Pinakamagagandang kayamanan. Nang magmadali, nakalimutan kong marunong lumangoy si Xiaofan. Ito ay napakabihirang pinakamagandang gintong perlas mula sa timog dagat. Dumating na ang pagkakataon para yumaman. Pumunta muna sa bayan para magbenta, para kumain. Nakasira-sirang damit. Mas mukhang pulubi. Hindi kumakain. Pumunta para makipagkalakalan sa inyong boss. Makipagkalakalan, hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo kung anong itsura mo. Umalis ka na dyan, magmamakaawa sa iba. Anong attitude? Seaside District. Seaside District, kung ayaw mo na, umalis ka na at mag-MP. Kuya, anong maganda sa'yo ngayon? Ipakita mo agad. Pinakamataas na kalidad. Ako na ang bahala dito. Napakahirap hulihin ang mga dekalidad na abalon. Kailangan ng magaling na swimmer para maghanap sa dagat. Pero ang dami nito sa isang araw. Ang lalaking ito ay napakaastig. Sa dekada kong pag-aaral sa dagat, may kakayahan ba ang iba na makipagsabayan? May isa pang kayamanan, gintong perlas ng timog dagat. Tatanggapin mo ba? Napakapuro ng kulay. Ang diametro ay higit sa 15 mm. Ito talaga ang pinakamahusay sa lahat ng pinakamahusay. Nasa negosyo ng alahas ako ng kalahating buhay. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong sukdulang gintong perlas. Napakalalim ng usapin tungkol sa gintong perlas. Kung alam ko lang na ganito ka-espesyal. Kahit anong mangyari, dapat nakuha ko na ito kanina. 8,000. Jin Shifan, hindi lang ako magbibigay sa iyo ng 8,000. Pipiliin mo pa ang isang 4 na gramo na ginto na singsing sa tindahan. Deal. Si Fang Hua ay muling nangangalap ng pagkain. Ako ang nagkasala sa aking asawa at anak na babae. Pinagdaraanan nila ang paghihirap dahil sa akin. Kanina akala ko talagang nagbago ka na. Ngayon, nakikita kong totoo ka. Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Nasaksihan kong bumalik ka mula sa bayan. Sabi, pumunta ka na naman ba sa pamumuhunan? Nagugutom ang asawa at mga anak mo sa tabing dagat. Ikaw ay nag-aaksaya sa labas. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Bakit kailangan mo pang magpakaabalang walang kabuluhan? Mahirap nang makabuo ng kaunting tiwala. Kapatid, kapatid. Talaga namang mabait kang kapatid. Anak, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong hawakan ako, wala akong katulad mong asawa. Ay, anak na pasaway. Yan ang binili kong gintong singsing para sa'yo.
Sa bahay na lang pag-usapan. Talagang nagsisikap siyang kumita para sa pamilya. Nagsisisi ako na nagkamali ako sa paghusga sa kanya. Fang Hua, huwag kang magpapauto. Tikman mo ang aking luto. Wow, tatay marunong palang magluto. Akala ko dati kakain lang si tatay. Dudu. Paano naman pwedeng kakain lang si tatay? Matutulog din siya. Fang Hua. Hindi ka nagalit sa akin, ha? Hindi ko dapat agad-agad pinaniwalaan ang chismis. Mula ngayon, mamumuhay ako ng maayos kasama ka. Magiging maayos tayo, tapos na ang mga araw ng mga tarantadong iyon. Mula ngayon, wala sinuman ang pwedeng galawin ang pamilya ko, ako si Jin Shifan. Noong 2 araw ang nakalipas, nagkamali si kuya nang inakusahan ka. Hindi ba ako gising? Bakit ako pa ang pinagsisihan ng kuya ko? Bakit hindi ka pa rin tumatanda? Talaga namang kakaiba, hindi ko akalain na makikita ko ang anak ng pamilyang Jin dito sa dagat. Hindi ba lahat kayo sa pamilyang Jin ay may magandang kinabukasan? Paano mo naisip na lumabas ng ganitong walang silbi si Jin Shifan? Anong pakialam mo sa pamilya ko? Maniwala ka, kaya kong itaboy ka sa dagat. Kung may kakayahan ka, huwag kang magnakaw ng mga manok. Dapat mas marami kang mahuli na isda para sabihing may talento ka. Ang mga tunay na lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga mababaho. Habang nasa dagat sila, magandang pagkakataon ito para kumilos. Itong luma at mabigat na bangka na diesel. Ayaw ng mga matatandang mangingisda sa nayo na basta-basta itong patakbuhin. Kailan ka pa natutong magpatakbo ng ganitong bangka? Ano bang mahirap dito? Sopistikadong operasyon, madaling matutunan. Talagang henyo ka, kapatid. Iisa lang tayo ng sinapupunan. Ang agwat ay talagang napakalaki. Ito ay hindi ayon sa ating plano. Bakit bigla na lang tumalon ang batang ito? Magkakaroon tayo ng problema. Agad na huminto at kolektahin ang lambat. Nakahawak ito sa ilalim ng mga koral. Talaga ba? Kolektahin na. Napakaganda. Napaka-epic. Hindi ito bangga sa bato. Ito ay isang pagkakataon na bihira, tulad ng isda na tumatalon sa Dragon Gate. Yaman ay pumasok sa pintuan. Mga kapatid, huwag kayong magpakatanga. Mabilis, tumulong kayo. Kapatid, ito ay isang direktang tama sa puso. Diretso tayong nakakuha ng jackpot. Lahat ng huli ng isda sa buong nayon ngayon ay wala pang kasing dami ng sa atin. Sa loob ng 1 oras, 2 lambat, 1 bangka ng isda. Diretso tayong kumita ng kita ng iba sa 1 taon. Ikaw, napakalaking salarin mo. May mukha ka pang bumalik. Nasira na ang pamilya dahil sa ginawa mo. Sana'y maparusahan ka. Tingnan mo ang mga kalokohan mong ginawa. Alam mo pang bumalik. Nakakasira sa iba. Dapat ka nang ilabas. Ang pag-iiwan sa'yo ay kapahamakan. Anong nangyari sa hipag? May tao bang dumating sa bahay mo para mangutang? Tatay ay sinaktan. Nakahiga sa loob, hindi makagalaw. Nabayaran na ang utang na 10,000 sa mga taga-baryo. May iba pang dumating. Kung sila man, ilang araw pa bago ang pagbabayad. Sino sila para maunang manakit? Sobrang pang-abuso. Kinuha nila ang nanay. Gusto ko si nanay. Dodo, sino ang kumuha? Saan siya dinala? Yung grupong nagpapautang, tiyak may masamang balak. Kung huli na, tuluyan ng mawawasak si Fang Hua. Ngayon, ibubuhos ko ang buhay ko para dito. Babalik ko si Fang Hua ng buo at kumpleto. Hey, hindi ba't si Van yan? Matagal na tayong hindi nagkita. Parang gusto ko nang makipaglaro. Huwag kang magbabad na saan ang misis ko. Bakit ka nandito sa kasino kung babae ang hanap mo? Nagpapanggap ka ba? Nasaan ang isang mata? Ibigay mo ang tao.
Sino ang pinapahiyang mo? Hindi mo ba tinitingnan kung kaninong teritoryo ito? Ay, huwag. Sinasabi ko, nandyan lang ang kuya mo sa tea house sa kabila. Nandyan din ang asawa mo. Huwag mong galawin ang asawa ko. Ngayon, sisirain ko ang mga buto nyo. Isang mata, ibigay mo sa akin ang asawa ko. Kung hindi, ngayon ay ikaw ang mamamatay. O ikaw ang mamamatay. Sira na ang utak mo. Kailangan mong magbayad ng utang, hindi mo maiiwan ang asawa. Wala sa akin ang asawa mo. Anong kabaliwan ito? Bumubula ka. Nasaktan ng mga tao nyo ang tatay ko at nakahiga na lang. Biglang nawala ang asawa ko. Kung hindi kayo, sino? Nangangbanta ka sa akin. Nagmamalupit sa aking teritoryo. Mukhang gusto mo nang mamatay. Basta't okay si Fang Hua, babayaran ko ang utang ko sa iyo ng buo. Kulang siya ng isang buhok, patay na tayo. Hindi ako isang hostage taker. Si Fan. Asawa ko. Ayos ka lang ba? Kuya, kakauwi lang ng asawa ko mula sa dagat. Naiintindihan mo na, noong nakaraang beses, nasaktan ko ang asawa mo. Ngayon, tapos na ang usapan. Ngunit kapag dumating na ang takdang panahon ng utang ko, walang kahit isang sentimo ang mababawasan. Kung magtatagal ka ng kahit isang sentimo, maghanda na ang buong pamilya ng mga Jin sa kapahamakan. Babayaran ko ang utang ko. Kumilos ka ng maayos. Ano bang kalokohan to? Akala mo ba'y ikaw ay isang Don Juan? May magnanakaw sa bahay, o kaya si One-Eyed Dragon ang humahabol sa utang? Nakita mo ba kung sino ang magnanakaw? Si Huang Tuko, ang hayop na to. Umaga, nakita ko siyang umalis sa dagat. Akala ko ay isang taktika. Talagang kasuklam-suklam. Anong hinahanap ng asawa? Yung gintong singsing, regalo mo sa akin sa unang pagkakataon. Siguradong kinuha iyon ng pangit na matanda. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. Ay naku, ay naku. Ang pamilyang hindi naman mayaman ay lalong nahirapan. Pumunta si Yanhi. Go sa bahay namin para manood ng kalokohan. Paano nangyari iyon? Nandito ako nang may mabuting intensyon para sabihin sa iyo. Si Huang Tuozi ay palihim na pumunta sa bayan. Salamat, Yanhi. Gao, ang saya ng araw na ito. Mag-relax ka lang kapag may kabayaran na. Ay naku, ay naku. Tingnan mo ang gulo nito. Pupunta rin ako, Fanje. Yung batang iyon, ninakawan pa ako ng 50 sentimo noong nakaraan. Humawak ka ng mabuti. Ngayon, babayaran natin siya ng buo kasama ang interes. Xiao Fan, hulaan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. 1,608 sentimos. Ano ba ang pera? Kuya, magbibigay pa ako ng isang malaking regalo sa'yo. Siguradong magugustuhan mo. Regalo. Kuya, paano niyo siya nahuli? Swerte naman niya. Nagtitinda kami ng isda sa bayan. Nakita namin siya. May nakakita sa kanya na nagbebenta ng ginto sa tindahan ng alahas. Saan naman kaya nanggaling ang ginto ng kawawang ito? Baka nagnakaw pa siya sa ibang tao. Talaga namang kapatid ko kayo. Lahat ng ito ay mga hindi pagkakaintindihan lamang. Dumaan lang ako. Dumaan sa tindahan ng alahas para bilhan ng singsing ang misis ko. Grabe, nakabili na ng gintong singsing ang kapatid ko. Noon, talagang mali ang pagtingin ko sa kanya. Walang ebidensyang bagay. Nagsasalita kayo ng walang batayan, hindi ako nagnakaw. Kaya mo bang humarap sa tindahan ng alahas at magtalo? Kaya mo bang sabihin yan sa harap ng may-ari? Ang singsing na ito ay hindi iyo. Ayaw kong pumunta. Kung hindi ka pupunta sa tindahan ng alahas, papasok ka sa kulungan. Pag nanakaw sa tahanan, hindi mo na maaalis ang mansa sa buhay na ito. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Sinasabi mo bang tungkol sa pera mula sa pagbebenta ng singsing? Pera. Nasa babae ang perang ginastos. Ibabalik ko, gagawa ako ng utang na loob para sa'yo. Pakiusap, pirmahan mo na lang ako, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Baldado. Alam mo ang mga kalokohan ko noon.
Nakakuha ako ng pangalawang pagkakataon. Makakakuha ka rin. Babayaran ko ang utang ni Jin Shifan sa'yo. Sandali lang. Ibalik mo muna ang pera ni Erdan. Tingnan mo ang itsura mo. Ang perang ito ay paghahatsian nating tatlong magkakapatid. Noong nakaraan, nagpagod tayo para sa ilang daang piso. Ngayon, diretsyo na sa 300 panandang pandagdag. Bata, kasama mo ako. Talagang may masarap na prutas na makakain. Kuya, hindi ganito ang pagbibilang ng halaga. Dapat hatiin ayon sa bilang ng tao. Walang problema sa paghahati. Kuya, kayo ang bumili ng bangka. Kung kailangan kong hatiin, dapat akong magbayad ng bahagi sa pagbili ng bangka. Ito ang tinatawag na pag-invest. Nag-aral ka na parang nababaliw. Ano bang halaga ng mga detalye sa pamilya? Kung hindi natin maayos ang mga usapan, hindi ko tatanggapin ang perang ito. Ate, hindi ko na rin siya kikilalanin. Ang pinakakinakatakutan ng pamilya ay ang magulong usapan. Ang pinakakinakatakutan ay ang pagkakaroon ng hidwaan. Sa bagay na ito, makinig tayo kay Shifan. Wala siyang maling ginawa. Punong baryo, ito ang bayad sa gasolina ng traktora. Salamat. Sige na. Kung may kailangan, huwag mag-atubiling magsabi. Xiao Fan, ang aga mong dumating ngayon. Yo! Si Shifan ay nasa dagat. Siguradong marami na namang huli ngayon. Salamat sa magandang salita. Ako'y nagdaragdag. Kapatid na Fan, mukhang nagbukas ka ng mata sa langit ah. Tumingin ka at matuto. Ito ay tinatawag na 4 na ons na nagpapagalaw ng 1,000 pounds. Kuya, bangka ng pamilya Few. Mga aso ng pamilya Few. Kahapon ay nag-ani tayo. Ngayon ay naamoy na nila. Kapatid si Rong. May bahagi ang sinumang makakita. Dumating na si Kuya Haisheng, sabay na lang tayong kumuha. Ha 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 ha. Ang bait pa rin ni Shifan. Jin Shifan, mag-ingat, huwag kang matangay ng alon. Ako pa ang kailangang sumagit sa'yo. Kung hindi ako kaya, ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang may pinakamaraming pinagkukunan sa ibaba. Dali, kunin mo na. Huwag mag-aksaya, mas marami kang mapagkukunan, Jin Shifan. Magandang trabaho, kapatid. Pangalawa at pangatlo, huwag magpakatanga, bumaba na. Walang nahanap sa unang net, parang malas lang talaga. May mga tao na puro daldal lang. Tingnan mo ang mga nakuha ng dalagang ito. Vanje, mukhang mas marami silang nahuli kaysa sa atin. Huwag magmadali, may malaking isda pang darating. Kapatid, lumipat ka ng 10 metro sa kaliwa. Egg, maghanda ng lambat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang dragon tail. Nakuha na. Lahat ay mahalaga. Marami man ang nakuha ko. Pero hindi ito maihahambing sa grouper. Hey! Paano mo nalaman na may grouper? Una, hindi ako tinatawag na Wei. Pangalawa, gusto kong matutunan ang tawag, pakinggan ng guro. Alaynan, ang ganda ng isip mo. Nagtatanong lang ako. Kim Siang, bigyan mo naman kami ng mukha. Sabihin mo naman ang mga sikreto. Mabait ang kuya ko. Hindi ninyo kailangang maliitin siya. Kami ang minamaliit ninyo. Kami ang minamaliit ninyo. Minamaliit ninyo pati ang bunso ko. Kahit ako, hindi ko siya tinitingala. Nangangarap pa siya ng mga kakayahan. Itong kakayahang ito ay itinuro mo. Paano niya ito maaasahan? Boss Few, mas mabuti pang maging maayos kayo sa kapatid ko.
dahil magiging maayos ang lahat. Tama, ako ang nagkamali kanina. Gumaganap ako bilang fan. Tingnan niyo ng mabuti. Maaari kayong mag-relax. Saan mo iyan natutunan? Sinasabi ko sa inyo na magbasa ng marami. Boss Few. Bakit lagi mo akong dinadala para manghuli ng alimango noon? Hindi pa kita pinagsasabihan tungkol sa mga account. Ganito pala ang malaking kulay na ito, nakakabigla. Ito ay isang tiyak na bayarin. Napakamahal nito. Sapat na para bilhin ang ating negosyo. Maraming maliliit na pagbili. Mas mabuti pa kaysa sa buong inspeksyon. Mas mabuti pa kaysa sa buong inspeksyon. Maaari itong maging isang malaking bagay. Ang kulay na ito, ako na ang mag-iingat. Ano? Ibinigay mo ang isda kay Kuya Wang. Aling Kuya Wang? Si Wang sa katabi. Si Wang Defa, ang may-ari ng restoran. Hindi mo naman binigay ng libre sa kanya, di ba? Hindi naman ako tanga. Kailangan dalhin ang isda sa bayan para ibenta. Doon lang may bibili. 74,370. Pakiusap. Talagang nakakabighani. Napasok sa maling lugar ah. Itong batang ito ay isang mangingisda. Bakit parang matatag na matanda? Bihirang kayamanan ng dagat. Maaaring makuha ngunit hindi mahanap. Simulang presyo, 2,000. Nag-aalok ako ng 2,005. Nag-aalok ako ng 4,000. Nag-aalok ako ng 10,000. 11,000. 15,000. 15,000 unang beses. 15,000 pangatlong beses. Nabenta. Isang isda kapalit ng 15,000 Hong Kong dollar. Malaking kita. Ah! Sino? Sino mang gago? Asawa. Ako nga. Iyong asawa. Ngayon ay kampante na ako. Walang makakasakit sa aking asawa habang wala ako sa bahay. Nakatakot ka sa akin. Magsasabi ako ng isang nakakatakot na bagay. Ano ito? Diyos ko, kumita tayo ng ganito kalaki sa pagbebenta ng isda. Ay, mayroon pa nito. Pumasok na ito sa bulsa ko. Asawa. Dahan-dahan, may mga bagay pang dapat ayusin at utang na babayaran. At kailangan na nating bumili ng bangka. Nasaan ang pinakamagandang bangka ninyo? Ikaw lang. Vanje, tama na, huwag kang magpahiya. Ito ay isang medium to large fishing boat. Kahit na ibenta kayong dalawa, hindi pa rin ito mabibili. Masyadong maliit. Kailangan mong magpanggap. Pinapagawa kita ng malaki. 2 palapag. Pwedeng tirahan, pwedeng magdala ng 10,000 kilo ng kalakal. Isang presyo lang, 10,000. Kapatid na Jen, tara na, tumakbo na tayo. Baliw itong taong ito. Ikaw si Manager Wang, di ba? Kung walang pera, sabihin mo na lang. Huwag kang magpahiya dito. Kukunin ko ang 10,000. Ito ay kaalaman na alam lang ng mga matagal ng mangingisda. Pumunta ka at maghanda ng mga gamit. Gusto kong subukan ang bangka ngayon.
Ito ba talaga ang kilala kong si Fan? Ah, kaya pala siya ay eksperto. Ilabas mo na ang pinakamagandang kagamitan. Van, ang hangin sa dagat ay mabango. Yayaman tayo, bubuhos na ako sa iyo, kuya. Ang barkong ito ay simula pa lamang. Gusto kong maging hari ng pangingisda. Makinig ka sa tatay. Makinig ka sa tatay. Naghanap ako ng mayamang tao para sa iyo. Hindi ka naman niya tatanggihan na makipagkasal sa kanya. Maraming benepisyo para sa pamilya natin. Bitawan mo ako, parang ibinibenta mo ako. Anong maganda sa taong iyon, isang pulubing palaka. Magtatampisaw lang siya sa bisyo at sugal. Huwag mong sabihin ganyan siya. Nagbago na siya. Sobrang bulag ka talaga. May ginto kang pugad, hindi ka pupunta. Nandito ka sa putik, nag-aalangan. Ikaw nga ang nagtulak sa akin dito sa putik. Ito ang pera na ninakaw ko mula sa iyong gintong singsing. Hindi sapat, unti-unti kong ibabalik. Fang Hua, bakit hindi mo sinabi ng maaga na umunlad na ang pamilya mo? Bakit mo kailangang magalit sa matandang ito? Umalis ka na, matanda, bumalik ka sa Ligia Village. Hindi mo dapat pinakialaman ang mga bagay ng pamilya ko. Ikaw ay anak ko. Kailangan mong makinig sa akin. Iwanan mo siya. Ay. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapaalis ang asawa ko? Tingnan mo ang malaking barko, Bienan. Tingnan mo rin ang gintong singsing na ito. Wala kang bahagi dito. Mali ang mata ng tatay. Naiwan si Fang Hua. Walang sinuman ang makakaalis dito. Hindi na kami makakain ng maayos sa bahay. Tingnan mo ito, kakabili lang ng bangka, kapos ang pera. Hintayin mong kumita ang manugang ng kaunti. Siguradong ibabahagi niya sa iyo. Mabuting manugang, umaasa akong ikaw ang magiging mayaman. Shifan, talagang ibibigay ba natin sa kanya ang pera? Hayaan mo siyang maghintay. Kikita tayo ng 10,000, siya 1 sentimo lang. Kikita tayo ng 100 milyon, siya 1 sentimo lang. Kahit sino, kailangang purihin tayo. Hindi nagbabago ang pagmamalasakit. Dahan-dahan at tuloy-tuloy. Fang Hua, swerte mo talaga. May ganitong mabait na asawa. Talagang nakakainggit. Ay naku, ang daming pag-uusap ah. Si Feng Hua, akala ko sa buhay na ito, mabubulok na lang ako sa putik. Hindi ko inasahan na pwede palang mabuhay ng ganito. Asawa, simula ngayon, gagawin kong makilala ka. Kuya, ito ay para sa iyo. Ito ay para kay ikalawang kuya. Ayos, sa wakas nakaahon na ang pamilya nating Jin. Ang galing mo talaga. Akala namin ang bangka namin ang nangunguna sa baryo. Hindi namin inakala ikaw pala ang sorpresa. Hindi bababa sa 10,000 ang halaga ng bangkang ito. Naku, may hindi inaasahang dagdag na kita pa. Yung 10,000 pamilya sa baryo ay mula lugi naging positibo na. Nasa silangan ang Jayashi. Tumingin sa malawak na dagat. Kumusta, Brother Fon, ang galing mo. Ang dami mong alam. Noon, naglalakad lang tayo sa pangingisda gamit ang kamay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tawag na siyensya at teknolohiya. Ay, grabe. Sobrang dali nito. Bakit kaya ang laki ng agwat ng tao sa tao? Hindi bababa sa 1,000 gin ang laman ng lambat na to. Kung huhulihin pa natin to, maubos ang mga isda. Pagkatapos ay wala nang makakain ang lahat. Tingnan ninyo, ano iyon? Ang layo niyan. Mukhang isang bahura. Buong bilis, pasulong. Hindi yan bahura. Tao na. Sa dagat, may isang kalbo sa dagat. Nabaliw siya. Kawangis lang ng kalokohan. Nawala ng ulirat at naligo dito. Tulong. May tao ba? Eh. Sumigaw ka, kahit masira na ang lalamunan mo, walang tutulong. Jin Shifan, ikaw, hindi mo ba alam kung anong klase siyang tao? Mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa kahit ano. Erdan, hilahin mo siya dito. Jin Shifan, ikaw ang aking tagapagligtas.
dahil sa isang bangkang kahoy. Nagsimula na ring mangaha sa malalayong dagat. Walang susunod na pagkakataon. Dandan. Ihuhulog ang lambat. Oy. Sarap na babae, mga kapatid ng pamilya Few. Matagal na tayong di nagkita. Boss Zhang, tingnan mo ito. Ngayon, talagang marami tayong nakuha. 5,200 kilo ng produkto. Hindi ko nasasabihin. Sasagutin ko na ang mga isdang ito. 5 sentimos, 5%. Anong pagkakaiba nito sa libre? Boss Zhang. 5 sentimos, hindi pa sapat para sa gasolina. Naglalaro ka ba sa amin? Ang dami ng kargamento. Sino pa ang tatanggap maliban sa akin? Kung gusto mong tanggapin ko sa normal na presyo, pwede rin. Sabihin mo, ayaw nyo rin naman, na masayang lang ang pinaghirapan nyo, di ba? Alam ko na masipag at matyaga kayo. Magsama-sama kayo sa akin sa trabaho mula ngayon. Zong, mula ngayon, ako na ang bahala sa mga isda nyo. Zong, mula ngayon, ako na ang bahala sa mga isda nyo. Boss Zhang, ayaw mo rin siguro na makita ang iyong ani. Bitawan mo na. Ay naku, nadulas. Siguro hindi mag-aalala si Baldi. Pasensya na, nadulas din ang dila ko. Mas maliwanag pa sa ulo ni Yellow Baldi. Ngayon, nakabawi na ako. Wala na rin akong pera. Si Zhang Deshui ay may salita sa merkado. Kung magalit siya, mahihirapan tayo. Ayos lang, ayos lang. Kayong mga mababaho at walang kwentang tao, gusto kong makita, maliban sa akin. Sa mundong ito, sino pa ang may lakas na tumanggap ng inyong mga kalakal? At ako, si Boss Wang. Talagang gusto mong gawan ako ng problema, di ba? Sino ng bulag na makikipag-away sa isda? Ito ay dekalidad na ribbon fish. Jin Shifan, magkano itong isda? Kukunin ko lahat. Nakatitig ka lang sa babaeng iyon. At hindi mo napansin na lahat ito ay dekalidad na ribbon fish. Kapatid, ibenta mo sa akin ang isdang ito. Tungkol sa nangyari kanina, hindi ko na ito isusumbat. Sobra ka naman. Pinagtitripan mo ang kapatid kong babae. Tapos gusto mo pang bumili ng isda sa amin. Walang paraan. Nakikita ko. Ikaw ang may kapangyarihang magdesisyon. Magkano ang ibinigay sa'yo ni Wang Defa? Magdadagdag ako ng 10 sentimos sa kanyang ibinigay. Dagdag, dagdag. Nakikita ko, ikaw ang may kapangyarihang magdesisyon. Magkano ang ibinigay sa iyo ni Wang Defa? Nasa kanyang batayan ako. Nagdagdag ako ng 1 mao. Zhang Deshui, hindi mo ba ito malinaw na panggagahasa kay Hu? Sino ang nag-alok ng mataas? Siya ang makakakuha. Ito ay makatarungan. Kapatid, ano sa tingin mo? CJ. Sobrang malikot ng imahinasyon mo. Boss Wang, ibebenta namin sa iyo lahat ng isdang ito. CJ. Kayong mga mabahong isda, ha ha ha. Nabulok na hipon, ha ha ha. Ang matatag na tao ay hindi natatalo sa kasalukuyan. Maghintay kayo sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. 5,000 kilo ng isdang dalagang bukid. Kabuang 4,500 piso. Babalik ako sa Hong Kong sa loob ng ilang panahon. Sa panahong ito, hinahanap mo siyang Wushu para kumuha ng isda. Zero 6,548. Hindi na kumuha ng isda, nagbago na ng karera para maging tagaharang. Talaga bang akala niyo iayaman kayo? Noong nakaraan, ako ang may hawak ng benta sa bayan. Ngayon, wala pa rin ako. Isang truck ng sirang isda, wala ni isa ang mabebenta. Zhang Deshuai, masyado kang nagmamalaki sa sarili mo. Hindi kailangan ng isda namin ang tulong mo para ibenta ito ng mataas na presyo. Talaga, ngayon, gusto kong makita kung kaya niyo bang makabenta ng kahit kalahating sentimo. Makikita natin. Kapag naubos ang iyong puhunan, tandaan mong bumalik at humingi sa akin. Tungkol sa kung paano ko kukunin, depende sa kung paano mo ito gagawin. Eto.
Ayaw ko na ng isda, umalis na kayo. Mabilis, umalis na. Tatay Yang, aalis tayo sa dagat mamaya. Lahat ay di kalidad. Siguradong hindi kita lolokohin. Anong nangyari? Tatay Yang, huwag mong takpan ang mukha mo. Tatay Yang, sino ang gumawa sa'yo ng ganyan? Huwag na kayong magtanong, ayaw ko nang tumanggap ng isda nyo. Sino mang tumanggap ay magkakaroon ng malaking problema. Si Zhang Deshui. Kahapon, nagdala siya ng tao at nagbabala sa buong bayan na iwasan kayo. Sino ang magtatangkang tumanggap ng isda mo? Sisira niya ang pwesto at puputulin ang mga binti. May pamilya akong sinusuportahan. Talagang ayaw ko nang makipagkalakalan sa inyo. Gumagamit ng ganitong mga maruruming taktika. Talagang isang hayop, Uncle Yang, basta't tanggapin mo. Babalik si Zhang Deshuai para maghanap ng gulo. Susuportahan ka namin ang buong puso. Huwag nang pahirapan si Uncle Yang. Hindi natin maaring ipasa ang panganib sa iba. Hindi pwede ang bayan na ito. Pupunta tayo sa ibang bayan. Sinigang na seafood. Bumilis tayo. Dapat makarating sa Xinhua Town bago magdilim. Kapatid, may dalang isda ka ba? Kailangan ko ng 6,000 kilo. Walang ulo na masyado. Ilang piraso pa ng di kalidad na isdang ito ang meron ka? Boss Song, bakit ka nandito para kumuha ng isda sa oras na ito? Naubos na ang magagandang produkto. Ayaw ko rin naman. Ang sasakyan ko ay nasiraan sa daan. Aksidente lang iyon. Narinig ko na may 6,000 kilo. Ngayon, kahit pagsamahin ang buong merkado, hindi pa rin umabot. Sino ang makakagawa niyan agad-agad? Palaging maganda ang mga isda sa bayan ninyo. Subukan na natin ang swerte. Mukhang malabo nga. Dumating ang swerte. Ulan ng biyaya. Sir, itong hairtail. Kakahuli ngayong umaga, 6,000 gin. Ibibigay ko sa'yo 6,000. Kukunin ko lahat. Ha ha ha. Salamat, malaking tulong ito. Kung maaasahan mo ang kalidad, magtutulungan tayo ng matagal. Masaya akong makipagtulungan, Boss Zhao. Akala ko ay nasa dulo na ako ng daan. Hindi ko inasahan na makakahanap ng pag-asa. Pumunta pa sa katabing bayan para magbenta ng isda. Huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging malupit. Ngayon, bibigyan ko ang mag-ina ng masarap na pagkain. Matagal nang nabayaran ang utang ko sa inyo. May nag-alok ng 300 piso para hanapin ka. Alam mo kung sino ang na-offend, di ba? Si Zhang Deshuai, ang salot na ito. Kumilos ka na lang, para hindi na magpahihirapan ang mga kapatid. Kailan kayo nalugmok sa ganito? Para maging mga tagapagtanggol ng mga nagtitinda ng isda. Yesi, nasira ang sugalan. Para lang makakain. Huwag nang sabihin ang 300 piso. 3 piso, gagawin din namin yan. Huwag nang makipag-usap sa kanya. Unahin na ang mga bagay. Kunin ang pera bago ang lahat. Kung gusto mo ang kamay ko, ayos lang. Dalhin mo muna ako sa isang mata. Makikita ang aming boss. Akala mo ba makakaligtas ka sa kanya? Hindi na kita maiiwasan. Yes dalhin kita para makilala ang boss. Tingnan natin anong paandar ang ginagawa mo. Kuya, ipinipilit talaga nitong makita ka bago siya mamatay. Hindi ka mag-isip ng maayos. Akala mo ba makakain siya kapag nakita niya ako? Huwag ka nang magreklamo. Gawing inutil ang batang ito. Kunin niyo ang natitirang pera. Hindi lang kayong mapapabusog sa akin. Makakakuha pa ng pera. Anong ibig mong sabihin? Sumunod ka sa akin. Sige, siguradong makakain kayo ng karne. Ha ha ha. Hindi nga makasurvive. Dalhin mo kami sa karne. Parang nababaliw ka na. Hindi natatakot mamatay si Jin Shifan. Ang tapang na pumasok sa kasino na may dalang kutsilyo ay hindi basta-basta. Sa ganitong dahilan, sumama ka sa akin. Dadalhin ko kayo sa tamang daan. Ek! Masyadong tuso ang batang ito. Mas mabuting alisin na lang siya. Nakawin lahat ng pera. Tumahimik kayo, hindi tayo mga gangsta. Walang klase. Sa hinaharap, si Jin Shifan ang magiging leader natin. Leader. Matagal na akong hindi naging leader. Sa hinaharap, susundin natin ang mga patakaran. Tama.
Tulungan mo ako sa isang bagay. Ito ang handog ng manugang mo para sa'yo. CJ. Tinatrato mo ba akong pulubi pagdating sa pera? Ang pera para sa singsing, akin. Kunin mo iyan. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Magpatuloy tayo sa pagtutulungan. Tumindig, palakihin at patibayin. Tumindig, palakihin at patibayin. Ikaw ang munting paborito ni tatay. Lahat para sa'yo, munting gahaman. Ngayong araw, hindi tayo lalayag. Dadalahin ko kayo para lipunin ang buong bayan ng Dunglay. Kung hindi mangisda, makikipag-away ba tayo? Boss, anong nangyayari dito? Dalhin mo siya dito. Kuya, nagkamali ako. Boss, mas mabuti pang hayaan mo akong diretsuhin. Magaling ang pagganap mo. Kung palalayain kita, binenta ko sa'yo ang 2 tindahan ko. Ikaw, umalis ka sa pamilihan ng isda. Itong bagay na ito, naglakas loob pang manghimasok. Noong una, hindi ko tinanggap ang kanilang isda dahil sa kawalan ng pagpipilian. Wala na akong ibang magawa. Umalis si Zhang Deshui. Ako na ang mamamahala sa merkado. Umalis si Zhang Deshui. Pumasok si Jin Shifan. Kailangan na naman bang magbayad ng mataas na protection fee? Simula ngayon, malaya na kayong makipagkalakalan. Bayad sa pamamahala at basura. Ayon sa sukat ng pwesto, napakpatas nito. Kayo ang nangangasiwa ng palengke. Pinoprotektahan ninyo ang kaligtasan ng lahat. Kayo ang pinuno. Magpahinga kayo ng maayos. Bukas pupunta tayo sa mas malayong dagat. Ito talaga ang paraiso ng mga mangingisda. Nagtataka na ako kung mayroon kang espesyal na kakayahan. Sa pamamagitan lang ng mapa, natagpuan mo na ang ganitong kayamanan. Huwag nang makipag-usap, kumuha na tayo ng ilang libong kilo at saka na mag-usap. Iyan ay banyagang bangka pangisda. Paano sila naglakas loob na pumasok sa ating eksklusibong sona ng ekonomiya? Mga salarin na ito. Anong sinisigaw nila? Sinasabihan nila tayong umalis. Sila ang may kapangyarihan sa dagat na ito. Pumunta ka sa impyerno. Sila ang dapat umalis. Ito ay teritoryo ng Huaxia. Umalis kayo sa loob ng 1 minuto. Kung hindi, kayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Ha ha ha. May lakas pa kayong banggain kami sa barko. Egghead na kalbo. Natakot ba kayo? Ako ay isang maliit na tao lang. Pero alam ko kung ano ang ibig sabihin ng ipagtanggol ang tahanan. Nagnakaw ako buong buhay ko. Ngayon, hindi na ako magtatago pa tulad ng isang talangka. Ha ha ha. Minsan ang maliliit na tao ay mga dakilang bayani. Kuya, alagaan mo ng mabuti sina Fanghua at Doo-Doo. Ano ang balak mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ating alalahanin na makipag-ugnayan sa Coast Guard. Idikit ang itlog sa timon. Harangan ang daanan. Pilitin silang umalis sa karagatan.
Sila ba'y baliw? Nawalan na ba sila ng takot? Hindi ba nila alam na kahoy lang sila? Umalis na kayo agad dyan. Tulong, bilis. Napatakot mo ako, Kim Sehwan. Aba, gising ka na pala. Kaibigan, huwag kang gagalaw-galaw. Nakakoma ka ng 2 araw. Alam na namin ang mga pangyayari. Ang leader na si Xiao ay dahil sa ating kakulangan sa kagamitan. Kaya nakakuha ng pagkakataon ang mga iyon. Mahal na kasama, matagal ko nang gustong itanong. Alam mong seryoso ang magiging resulta kung hindi mo ito mapanatili. Bakit ka pa rin nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan? Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, tunay kang mabuting kasama. Kain na tayo, wala na ang bangka, bakit ka pa magrereklamo? Ano? Wala na ang bangka, isang bangkang nagkakahalaga ng 10,000. Hindi ka ba natatakot na hubarin ka ni Fang Hua? Bakit natatakot ang isang malaking lalaki sa kanya? Asawa, nandito na ako. Nandito na ako. Sabi ng kuya, nagbenta ka ng isda sa kabila ng dagat. Magkano ang kinita? Malaki ang kita, walang kita. Hindi ito umubra. Wala na ring bangka. Jin Shifan, nagwaldas ka na naman. Asawa, nagkamali ako, patawarin mo ako. Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, ako ang may kasalanan. Nabangga ko ang bato. Basta't walang masama sa tao, ayos lang. Salamat sa pag-unawa, Fang Hua. Itinatago ko pa sa kanya. Maaari ba akong bigyan ng kaunting pera para makabili ng bagong bangka? Haha. Boss Jin. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Anong laki ang balak mong bilhin? 2,000. Talagang maganda ang puso ni Boss Jin. Ibigay ko na sa inyo. 2,000. 2,000 piso para bumili ng bangka. Naglalaro ka ba sa akin? Bakit kapag kaunti ang pera, hindi na ito negosyo? Sige, ingat na lang. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin doon. Kapag maganda ang panahon, lahat ay nagmamahal. Sa mga panahong mahirap, gumagamit ng paa, ng kasalanan. Jin Shifan, dakilang bayani. Ako ay isang simpleng mangingisda na ipinagtatanggol, ang dangal ng bansa. Ikaw ang ganito. Nabaling ang barko, bumili tayo ng barko. Sama ka kay Lolo, ipapakita ni Lolo ang isang malaking kayamanan sa'yo. Ngayon, kailangan kitang bigyan ng isang bakal na kabayo. Magandang bagay. Buong bakal na frame, matibay na estruktura. Ang presyo na ito. Ikaw ay nagdadala ng karangalan sa bansa. Hindi ko maaring pasamain ang iyong loob. Ang barkong ito, walang halaga kahit 1 sentimo. Lao Huang, kumpletuhin ang kagamitan. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang barko na lumulutang. Ito ang kauna-unahang barko ng bakal sa aming pabrika. Ang teknolohiya ay inangkat. Paano ito kumpara sa iyong mga dating bangka na gawa sa kahoy? Hindi maihahambing ang bangkang kahoy. Ngunit may ilang mga kakulangan. Oh, metriko. At ang pagkakaayos ng mga silid ng barko. Ang batang ito ay talagang may kakayahan. Ginoong Wu, pahiram ng papel at panulat. Sa nakaraang buhay, araw-araw akong nakikisalamuha sa mga bangka. Madali lang ang magdrawing ng bangka. CJ, patawagin mo ang lahat ng engineer sa pabrika. Napakaganda. Itong sukat na proporsyon, itong distribusyon ng kagamitan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kahangahangang disenyo. Sa antas ng kasamang ito, tiyak na siya ay isang espesyal na inhinyero. Nahiya kami. Ano pang nahuhuli nating isda? Bibigyan kita ng sasakyan at driver. Sweldo ng chief engineer. Sama mo akong gumawa ng barko. Old Wu, huwag kang nagbibiro. Ako ay isang ordinaryong mangingisda lang. Ordinaryo. At isang maliit na mangingisda pa. Anong sinasabi mo? Sayang ang talento mo. Iguguhit ko pa po sa inyo ng isang bangka. Ituturing na itong pambayad sa pagpapadala.
Kung magbago po kayo ng isip, hanapin niyo po ako kahit kailan. Bunso. Saan ka kumuha ng pera para makakuha ng ganitong bangka? Ibinigay ng iba. Ibinigay. Ngayon, dadalahin ko kayo para makakuha ng marami. Ilang daang lambat ang pinagsama-sama, ihuhulog sa agos ng dagat. Gaano karaming karga ang kayang dalhin ng bangka na ito? 10 tonelada, punuin ang bangka na ito, diretso tayong yaman. Hindi sapat. Hindi talaga sapat. Giant Jun, maghihiram pa tayo ng 2. Kapag kumita na tayo ng sapat, kailangan nating bumili ng ilang malaking truck. Ito, ang dami ng kargamento. Diyos ko, bahagya kong titignan ang isda. Dali, dali. Kung malate pa, mawawala na ang huli. Isang biyahe sa dagat, nakakuha ng 16,000. Parang isang yaman ang bangka ni Aaron Toad. Jin Shifan, huwag kang magpahuli. Sadyang dumating ang pinuno para hanapin ka. Sumama ka agad sa akin. B. Yiyong, para sa dakilang dangal, bayani. Talagang kahanga-hanga na si Jin Shifan ngayon. Sino ang nagsabing hindi pwedeng magtagumpay ang isang mahirap na binata? Kapatid na Kim Shifan, kita, kami ang nagkulang kaya nagdulot ito ng pinsala sa iyo. Sa hinaharap, Xiao Jun, ang isda mo, Xiao Jun, kami ang bibili. Nalubog ang barko na nagkakahalaga ng 10,000. Napalitan ito ng merkado at karangalan. Ang negosyong ito, sobrang sulit. Tingnan. Ilagay ang banner sa entrada ng nayon. Tingnan. Ilagay ang banner sa entrada ng nayon. Dapat tayong matuto kay Jin Shifan. Ipinagmamalaki siya. Matuto kay Ajisyong Jin Shifan. Tanong kay Hu Jin Shifan tungkol sa pag-aaral. Kapatid ko, talagang nakakabilib ka. Nakahang ang bandila. Ang baryo natin ay kilala sa buong bayan at mga kalapit na lugar. Big Brother fan. Magaling. Maligayang pagdating sa pagbabalik ng Hu. Ganito kalaking bagay. Bakit mo ako itinago? Ayaw kong mag-alala ka, hindi ba ako dapat mag-alala kung tumama ka sa batuhan? Huwag kang umiyak, Fang Hua, magbabago ako. Duo-duo, huwag maging bayani. Gusto lang ni Duo-duo si Papa. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka. Huwag mo akong itago sa hinaharap. Sinasalita ko ito sa iyo. Hindi ako bibitaw. Kapatid, bumalik ka na sa bahay at tingnan mo. Si Papa. Tay, wala ka ba? Wala, nag-ensayo lang ng calligraphy. Ikalawang kuya, naghanda si Itay ng bagong pahina ng talaan ng pamilya para sa iyo. Tay, huwag niyo nang gawin yan. Ikaw ang malaking bayani ng baryo. Ikaw ang dangal ng buong baryo. Ipinagmamalaki ka ng pamilyang Jin. Dapat ay hiwalay ang talaan ng angkan. Kapatid, sang-ayon ang buong pamilya. Sa angkan ng Jin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maihiwalay na talaan ng angkan para sa sinuman. Pagkatapos ng araw na ito, dapat mong ipagmalaki ang iyong mga ninuno. Hindi ko kailanman bibigyan ang tiwala ng lahat. Ngayon ang pangalan ko ay kilala sa 10 milya. Kailangan kumain ng mga kapatid. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para palakihin ang negosyo. Sa hinaharap, ang kuya ay magmamanage ng tindahan para sa araw-araw na benta. Si Haisheng at Siksayang Xiang pupunta sa loob ng bansa para buksan ang mga channel ng benta. Ang isang mata na dragon ay kasama sa pagbabantay. Boss, hindi ba tayo nagbibigay ng supply sa mga tropa? At kay Boss Song? Matatag ang supply at benta. Hindi ba't ito ay labis na hakbang? Naiwan si Haisheng. Iba pang tao. Lumabas. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pumunta sa mga malaking lungsod sa baybayin. Maraming tao at mayayaman. Hindi ito mas mababa sa loob ng bansa ng 100 beses. Walang kakulangan ng mga pagkaing dagat sa mga lungsod sa baybayin.
Saturado na ang merkado. Sigurado ka bang makakapasok ka? Malayo ang loob ng bansa sa dagat. Iyon ay isang blankong merkado. Hindi maglakas loob ang iba na pumunta. Ito ang ating pagkakataon. Shifan, ang isip at pananaw mo. 10 kalsada tayong naiiwanan. Mabilis, umalis na ang nasa harap. Nahanap namin ito. Bakit namin ibibigay sa inyo, mga walang kwentang tao? Dahil kayang-kaya ko kayong durugin. Huwag kayong masyadong mang-api. Sa dagat na ito, ang malakas ang nangingibabaw. Ang mga makapangyarihan ang may kapangyarihan. Kayo, mga batang sisiw, uwi ka na at pumila para hanapin ang nanay mo. Kung talagang may galing ka, subukan mong makipagsabayan sa akin. Ikaw lang. Hindi kasing laki ng bangka ko ang sayo. Ang yabang mo naman. CJ, talo ka. Hindi na ako kailanman titapak sa dagat na ito. Panalo, magpakabuti ka at umalis ka na sa trabahong ito. Ang batang to, parang kilala ko siya. Ikaw, isara ang lambat. Mabilis, isara na ang lambat. Top tier ang kagamitan namin. Nagdudaya kayo. Parang nilagay mo ang utak mo sa lambat. Dapat ipakain mo na sa isda. Kung hindi mo kayaning matalo, huwag kang maglaro. Pwede mong suriin. Ikaw ba yung Jin Shifan sa dyaryo? Kung patuloy kang maging matigas, kaya kong harangan ang mga barkong dumarating, at kaya kong ibuwal ang iyong barko. May dugo ka sa ugat, bata. Humahanga ako sa mga lalaking may prinsipyo. Hindi na ako muling papasok sa dagat na ito. Tawagin ang mga tao. Magdala ng alak at upuan. Gusto kong makipag-usap ng maayos sa bayani. Jin Shifan, hinahangaan kita. Sumama ka sa akin. Ang mga koneksyon ko sa mga mangingisda, maaari mong gamitin. Tio Zhang, walang bisa ang taya. Ang dagat na ito ay nagpapakain sa milyon-milyong mangingisda, hindi pag-aari ng sinuman. Sa tagay na ito, nawawala ang lahat ng sama ng loob. Grabe ang tapang mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Erdan, hindi ka ba palaging nag-iisip tungkol sa tuna? Huwag kang magbiro, kuya. Isang beses lang iyon, swerte. Imposible namang palaging mangyari. Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang kasanayan. Pagbagsak ng albatros, may isda sa ilalim ng tubig. Fanje, saan ka nakakita ng ibon na nangingisda? Tumingin ka ng mabuti. Ihagis ang lambat. Sabay-sabay na lumusob. Agad na hilahin ang lambat. Mali. Ang lakas ng puwersa, may malaking huli sa ilalim ng tubig. Naku, Diyos ko, napakalaking isda to. Bihira akong makakita ng pangalawa sa buhay ko. Bunso, may kita na. Meron din ako. Naku naman. Ang susunod na buhay ko ay dumating ng napakabilis. Diyos ko. Kuya, ikaw na ang hari ng dagat. Ikaw na ang Diyos ng isda. Si Jin Shifan ay lilipad na. Diyos ko. Punong-puno ng tuna ang bangka. Erdan. Piliin mo ang pinakamaganda at pinakamalaki. Dadalahin ko sa Port City. Gwapito. Anong magagandang dalang produkto ngayon? 20 pirasong dekalidad na ginto. 300 kilo ng pangunahing produkto. May tao, buksan ang kahon, tumayo sa timbangan, mag-ayos ng mga papeles. 6,000, 6,000, naglakas loob pang magsalita. Mga walang alam, umalis na kayo. Mag-aalok ako ng 8,000, 10,000, 10,000 at 500, 10,000. Maglalabas ako ng 12,200, 12,300. Ginoong Liu, kamakailan, dumating ba si Ginoong Wang sa auction? 10 araw na. May nangyaring masama. 25,000. 20 nangungunang isda. Sobrang laki ng kita na umabot sa 25,000 Hong Kong dollar. Kung isasalin sa pera, aabot ng 100,000. Bumili ng bahay at barko. Sa wakas, darating na ang magagandang araw. Huminto ka.
bata ka pa, hindi ka mag-aaral ng maayos. Hiniram ko ang pera, ibabalik ko sa iyo mamaya. Hindi ako magnanakaw, sinusuportahan ko ang tatay. Nasaan ang tatay mo? Nandoon. May kakaiba. Ang damit na ito, ang pangangatawan nito, bakit parang pamilyar? Kuya Wang. Anong gagawin mo? May hininga pa ang tatay mo. Kung hindi mo siya dadalhin sa ospital, hindi siya makakaligtas hanggang gabi. Pumasok sila ng maraha sa tindahan. Pagsira, pagnanakaw at pagsunog ng tindahan. Nawasak ang buong bahay namin. Para protektahan ako ng tatay ko. Nabasag ang kanyang mga tadyang sa kanila. Nabasag ang kanyang ulo. Mahirap na sa hinaharap, wag na huwag kang magnanakaw. Hindi ito makabubuti sa iyo. Hindi na maulit. Tio Jin. Ang buhok ko, gising ka na. Kapatid Shifan, narinig ko na lahat. Salamat. Sino ba talaga ang gumawa ng ganito? Sila ang grupo ng Blue Shark. Gusto nilang bilhin ito sa mababang presyo. Ang negosyo ay ayon sa kakayahan. Sobrang mababa ng kanilang asal. Isa akong maliit na negosyante. Sino ako para makipagsabayan sa malaking kumpanya? Zhang Qingqing. Ginoong Jin. Mag-usap tayo. Ang ginagawa ko ay legal na internasyonal na kalakalan. Bakit ko gagawin ang pang-aapi sa maliit na negosyante? Gumamit ng pambobomba at saktan ang tao. Nasira ang tindahan ni Kuya Wang. May pinagmulan ang kasalanan, may ebidensyang totoo. Kahit ano paman, hindi pwedeng basta-basta baliwalain. Agad na imbestigahan ang lahat ng kasangkot sa King Shark. Sakop ng Port City, huwag nang payagan ang anumang kaguluhan. Hindi maayos ang pamamahala ng mga tao mo. Nagawa mong magdusa ang kaibigan mo. Salamat, Ginoong Zhang. Ginoong Jin, may natatanging panlasa ka sa pangingisda at ang kalidad ay pinakamataas. Makipag-ugnayan sa akin kung may stock. Bibiliin ko ito sa pinakamataas na presyo. Hindi ko papabayaan ang iyong kita. Salamat, Ginoong Zhang. Ang iba ay nagbababa ng presyo. Siyang nag-aalok ng mataas na presyo, lahat ay kasama. Tungkol dito, may mga lihim dito. Yung mga tao na iyon ay naipasok na. Napanatili ang tindahan. Ikaw ang nagligtas sa buhay na ito. Sa hinaharap, ikaw ang mamamahala sa mga restoran sa loob. Ikaw ang bahala. Ito. Huwag tumanggi sa restoran. Kasunduan sa pamamahala ng restoran. Ang buhay ko, si Wang Defa, hindi ba't nagkakahalaga ng isang restoran? Tayo, mga kapatid, ay magkakasamang kumikita. Ito ang mga magagandang bagay na ginawa niya. Jin Shifan, napakalaking hakbang. Nainis ako kay Boss Liu. Dahil sa 3 kusing, yung hayop na yun kumikita ng napakarami, tapos ibinigay lang sa akin ang kaunti. Ano ba ako sa kanya? Patuloy lang sa pagsisigaw. Tingnan natin kung may maniniwala sa'yo. Pinalaki kita ng ganito. Walang nakuha na anumang benepisyo, kundi magdulot lang ng gulo. Katulad ng nanay mo, hindi marunong magdala ng tiyan. Magkakaroon ka lang ng walang kwentang anak na babae. Sa huli, mapapalayas din. Iniwan ang asawa at anak at may audacity pang magsalita. Kung hindi ikaw, paano magiging pagod ang nanay ko hanggang sa magkasakit siya? Hindi mo ako pwedeng turuan. Huwag kang magreklamo ng 3 sentimos. Sa hinaharap, wala nang kahit 1 sentimos. Walang ganitong mahalagang buhay. Kaya huwag magdala ng mahalagang bagay. Bitawan mo ako. Nanay. Asawa, sing-sing. Hindi ka pa umalis, hindi ka pa umaalis. Ihahatid kita sa kulungan, hindi mo ako pinapahirapan. Kayo ng pamilya mo, huwag ninyong asahan ang kapayapaan sa buhay na ito. Ang asawa mo, ako, hindi ko papayagang ipagpatuloy mo ang ganitong buhay. Sabi mo, naniniwala ako. Kumpleto ang reforma sa hotel. Ang mga pagkain at serbisyo ay susunod sa aking pamantayan. Saan nanggagaling ang sobrang daming patakaran na to? Ayoko na talaga. Ikaw, barya lang. Akala mo sarili mo ay napakahalaga. Isa lang akong maliit na mangingisda. Hindi mo nga alam kung gaano kalaki o kaliit. Ayoko na rin. Lolo Jan, ikaw ay isang matagal ng empleyado. Huwag maging pasimuno ng gulo. Nakapag-isip ka na ba? Kung aalis ka, okay lang. Pero huwag nang bumalik, walang posibilidad. Ginoong He.
Yung pupunta para magbayad, 3 beses na sahod, 3 beses na bayad paghihiwalay. Mukhang babagsak na talaga ang hotel. Titingnan ko nga, ano nang balak mong gawin, mura kang kalakal. Simula ngayon, sahod, gantimpala at parusa. Ipatutupad ayon dito. Hindi lang basta taasan ang sahod. Mayroon din tayong dibidendo, 10% ng kita bawat taon. Ipapamahagi sa lahat. Ang dibidendo ay batay sa kakayahan. Ngunit ang mga matagal ng empleyado ay may bahagi rin. Sabi ko, madali lang umalis, bumalik, walang paraan. Sa susunod, sumama ka kay Fanghua sa restaurant. Huwag mong hayaan na maapi ang hipag mo. Sa pagkakataong ito, ilang araw tayong wala sa bahay. Ingatan mo si Duo-Duo sa restaurant. Asawa. Ngayon, ikaw ang aking bayani. Aking bayani, tatay. Kapag pumasok na si Dodo, ganito ang isusulat sa sanaysay. Mas maganda pa rin ang malaking bangka ni Vanje. Hindi natin kayang tiisin ang ganitong panahon. Hintayin natin ang mga papeles ng bagong bangka. Kanya-kanya tayong bangka. Sa ganitong panahon, makakakuha ba tayo ng magagandang bagay? Ito ay talagang magandang bagay. Pero hindi ito mahalaga, Vanje. Kapag matagal na kayong nagtatrabaho, malalaman niyo na ang mga sea cucumber ay ang suplemento ng mga crew. Malaking pakinabang. Panginoon, sobrang sarap. Mag-ingat ka, baka sumobra ka sa pagkain. Mahulog ka sa dagat at pakainin ang isda. Parang naging espiritu na itong pugita. Ang laki, nakakabigla. Hindi naman natin ito hugutin para sa mga anak at apo nito, di ba? Hindi kaya nilang kainin ang barko, no? Huwag kang nakatungo, huwag kang nakatungo. Naku, hindi na tayo pwedeng manatili dito, pais na tayo. Patakbuhin ang barko ng mabilis. Batang lalaki, ikaw ang nakitang may gintong lolo. Nandyan pa si Ginoong Yin. Walang pangarap sa kabataan. Pangarap ng dalawang matanda. Kapatid, bilisan mong tingnan. 3 matanda ang lumulutang sa dagat. Bakit ka nakatulala? Tulungan mo sila. Bakit ka nakatulala? Tulungan mo sila. Bilisan mo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito. Nakakabigla. Nabibighani ako. Kung hindi ka nagkaproblema, bakit kami mahihirapan at mahuhulog sa dagat? Wang Dajin, ikaw ang nagsabi na walang kwenta ang pangingisda sa dagat at sinisisi mo ako. Ay, mga kapatid, huwag na kayong mag-away. Tumahimik ka. Bilang mga kabataan, kami sa pamilyang Wang ay laging nagpapahalaga sa kabutihan. Buti na lang, lahat kami sa pamilyang Jin ay ipinanganak na nag-iisa. Jin Shifan, na iligtas mo ako. Sasagutin ko ang mga gamit pangisda ninyo sa dagat. Lahat ay pinakamataas na kalidad. Wala bang benta si Shifan? May koneksyon ako sa mga lugar sa loob. Ayaw ni Xiaofan ng asawa. Ayaw ng asawa. Gusto ba ng pianist ng asawa? Ano bang klaseng matandang lalaki ito? Siyempre, biyaya ito mula sa langit. Gusto, lahat maliban sa asawa. Bakit pa tayo kailangan ng pianista? Mas mabuti pang manghuli ng isda. May musika. Sarap. Shifan, ang galing mo talagang manghuli ng isda. Huwag mong ibigay ang isdang ito sa iba, ibenta mo sa akin. Nakakahiya, para kang hindi pa nakakita ng mundo. Ang isdang ito ay hindi bababa sa 3 tonelada. May kakayahan ako sa bagay na ito. Malaking kliyente. Kukunin ko ang swerte ni Fangji. Kailangan mo ring magkaroon ng lakas ng aking maliit na kapatid. Ilang kita ang nakuha mo sa biyahe na ito. Kukunin ko kung ano ang nakuha ko.
Talagang kapansin-pansin ka. Mga kuya, kalma lang. Narinig niyo ba? Si Jin Shifan ay nasa dagat. Si Li Fanghua at si Huang Dapao ay nasa restaurant. Hindi naman siguro. Peste, ayos lang. Sabi ng tunay na tatay ni Li Fanghua. Walang duda dito. Sinasabi ko sa iyo. Si Huang Dapao at si Li Fanghua ay maaga nang nakapasok. Pati si Duo. Kakaiba ah. Nasaan ang sigaw? May bagay sa itaas ng ulo ko. Tiyudain, lahat-lahat ay 50,000. Maliit na pera. Jin Shifan, hintayin mo, ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang kagamitan na wala ang iba. Brother Fan, naniniwala ka sa akin. Malinis ang relasyon namin ng asawa ko. Iwan mo sa akin to. Maliit na bayani. Ang malaking tagapagligtas ay talagang naghintay sa iyo. Ito ang barkong ginawa gamit ang iyong mga guhit. Kumpleto na ang mga dokumento. Ang barkong ito ay sumusunod sa pamantayan. Walang problema sa paglalakbay sa ibang bansa. Hahaha, tama si Ginoong Jin. Tinatawag namin itong bagong henerasyon ng teknolohiya. Salamat, Ginoong Jin, sa pagbibigay ng pagkain sa amin. Kahit pa may ginto't pilak, hindi mabibili ang mga plano ng disenyo. Noong tinanggap ko ang deposito dati, nagdamdam na ako. Hindi ko tatanggapin ang natitirang bayad. Ginoong Jin, ang inyong mga plano ng disenyo ay mas mahalaga kaysa sa ilang barko. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang tinatawag na sorpresa. 20% ng bahagi ng paggawaan ng barko. Ibinibigay ko sa'yo, Ginoo, aalisin ko na ang barkong ito ngayon. Diyos ko! 3 buong barko, hindi ko kayang kumita ng kahit isang barko sa buong buhay ko. Tinawag tayo dito ng maaga para ipagmalaki ang bagong barko. Sobrang labis na si Jin Shifan. Jin Shifan, bakit tayo tinawag dito? Huwag naman sanang sa harapan pa ng lahat, ha? Nakita ng lahat ang barko. Alam ko, maraming tao ang gustong umangat. Ngayon, ako, si Jin Shifan, ay nag-aalok ng trabaho. Sama-sama tayong umunlad, mga tripulante, limitado ang mga pwesto. 60 kada buwan. 60. Patay-patay na ako sa kakatrabaho, 20 lang ang kinikita ko. Diretsong tumaas ng 3 beses. Nakita ninyong lahat ang barko. Alam ko, marami ang gustong umangat sa buhay. Ngayon, ako si Jin Shifan, nag-aalok ng trabaho. Isama ang buong nayon para yumaman. Limitado ang bilang ng mga crew. 6 na puyuan sa isang buwan. 6 na puyuan. Sa hirap ng trabaho ko, 20 lang. Diretso itong 3 beses. Alam ko rin. Maraming tao ang nangingisda para sa kabuhayan. Sa hinaharap, tatanggapin ko ang isda ng lahat. Walang presyong pinapababa at walang utang. Totoo ang sinasabi mo. Walang pandaraya. Dito kayo magparehistro. Ayos, ayos, ayos. Sandali, hindi kaya ng anak mo. Bakit? Bakit hindi pwede ang anak ko? Ikaw. Hindi pwede lumabas. Bakit hindi kami pinapayagan? Bigyan mo kami ng pagkakataon, Chengje. Kung gusto, pwede rin. Kung gusto, pwede rin. Dahil sa pag-utot ko. Yumuko at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Nagkamali ako. Nagsalita ako ng walang ingat at hindi ko napansin. Nagpakalat ako ng chismis. Huwag puro salita lang, ipakita rin sa gawa. Nagsalita ako ng walang kwenta. Bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Gusto kong maging mabuting tao. Haitong 79. Kabataan. Naniwala ako kay Liguodong. Naiinggit ako na umunlad ka pero nagmamagaling. Ako'y tsismoso, ako'y masama. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Nanay, may trabaho akong gagawin. Walang ibang makakatulong. Magkano ang kikitain sa trabahong iyan? Hindi ako umaasa.
Wala kang kinabukasan sa buhay na ito. Nakatulong ka sa akin. Tandaan ko ang iyong kabaitan. Masipag at maaasahan ang anak mo. Tinatanggap namin. Jin Shifan, dalhin ang dalawang pinaka-advanced na kagamitan sa pangingisda. Palaging magdagdag kung kulang. Ang bilis naman. Uncle Da Jin, salamat sa hirap. Sundan si Jin Shifan. May resources at swerte ka. Bakit pa tayo mag-aalala? Naku, gusto kong ipanganak na anak ni Jin Shifan. Sobrang swerte ni Duoduo. Yung masamang espiritu makakapagnakaw at yumaman. Ako rin, si Liguodong, kaya ko rin. Ang barko ko, si Erdan, ang magpapalit sa akin. Ang bagong barko, ako at ang pangalawang kuya ko na si Hailong, tig-isa kaming sakay. Inayos ni Van Jie, sundin ko talaga ang utos. Ang maliit na bagay na ito ay kumapit na sa akin. Ito ay gintong perlas. Ah! Hindi ito otter. Ito ang Diyos ng kayamanan sa dagat ni Kuya Fan. Bunso, bilis. Tanggapin mo ang otter bilang inaanak mo. Hindi ba araw-araw kanyang pagyayamanin? Lumabas ang gintong perlas mula sa kabibe. Sa pagsikat ng araw lumilitaw ang ginto. Tiyak na masagana ang ani ngayon. Lahat, sumunod kayo sa akin. Hinding-hindi ako uwi na walang dala. Si Brother Fan. Sumunod kay Brother Fan. Ayon sa nakatakdang bahagi kahapon. Sumakay na, CJ. Talagang nakakabighani, kung hindi dahil kay Brother Fan. Sa buhay na ito, hindi ko kailanman makikita ang ganitong karaming isda. Diretso nang napuno ang lambat, kahit ilang toneladang pinakamagandang golden pomfret. Gusto ko ring maging isang kahanga-hangang tao, tulad ni Jin Shifan. Ano bang kahanga-hanga dito? Kung kaya mo, subukan mo. Brother Fan. Sasagutin ko, mas malaki ang sa akin kaysa sa iyo. Makikita ang tunay na galing pag nahuli. Ang lawak ng dagat na ito, wala man lang isang isda para sa akin. May galaw. Kumilos ang paminga ni Kuya Fan. Halika, umakyat ka. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking Red Sea bream. Ang galing ni Kuya Fan. Siyaw Gao. Salamat sa lahat. Magdagdag kayo ng 50 bawat isa. Sundin si Kuya Fan. Ang saya nito, hindi na sayang ang pawis ko. Kuya Fan, bakit hindi na lang tayo pumunta sa shrimp drying station? Huwag magmadali. Maghintay na darating ang kukuha ng mga kalakal. Anong malaking tao ang dumating? Ito si Jin Shifan. Lalong sumisikat siya. Ginoong Jin, malaki pala ang iskala. Gusto kong suriin ang mga hipon. Walang problema sa hipon. Magandang hipon, magandang mangingisda. Ano nang pinagsasasabi? Hindi mo ba ako pinagsasabihan? 20 toneladang hipon, 10 toneladang lobster, toneladang silver pomfret, 10 toneladang pilak na isda, 60,000, tunay na lapu-lapu, tingnan mo lang. Ginoong Kim, ito ay nagbibigay din sa akin ng kita. Tunay na lapu-lapu, magbibigay ako ng 10,000. Matagal na kaming nagtutulungan. Sandali lang, may isang tanong na kailangang sagutin ni Boss Zhang para mapakali ako. Bakit siya kumikita ng ganyan karami at hindi ako pinaghahatian? Bakit naman?
Gusto kong kumapit ng trabaho dito para may makain. Gusto mo pang bumalik sa palengke ng isda. Lumabas ka. May tatanggap sa'yo. Manatili ka na lang. Zhang Deshui, lumayas ka sa merkado. Lumayas, hindi ka welcome dito. Hayop! Huwag mong isipin na muli mo kaming aabuso. Umalis ka na agad, kung hindi itatapon kita palabas. Jin Shifan, sinira mo ako. Babalikan kita balang araw. Pagkatapos magkasakit, hindi na nakakilala ang tatay ko, kundi mga isda na lang. Gusto ko lang siyang maging masaya. Sana hindi ko naisip si Zhang. Salamat sa pagbebenta mo sa akin ng mga dekalidad na produkto. Huwag mo nang tawaging Zhang sa hinaharap. Tawagin mo akong King King. King King, sana ay magkasundo tayo. Huwag kang matakot, magpatuloy ka lang. Agad akong hahanap ng tao para iligtas ka. Isa, dalawa, isa. Hindi pwede ang misis ngayon. Bukas ng gabi, pag-usapan natin ang bilyon-bilyong bagay. Susunod na lumabas si Xiao Gao, isama mo ako sa barko. Ako, huwag kang magpanggap sa akin. Kayamanan, kasikatan, babae. Si Jin Shifan, meron lahat, tingnan mo siya. Palaging walang lakas ng loob. Hindi ka ba naiinggit? Ito ang tunay na kaligayahan. Isama mo ako sa barko. Sa'yo ang lahat ng pera. Walang nakikipag-ugnayan sa atin sa inland. Dalawa lang ang tindahan ng isda na willing tumanggap. Nakapag-ayos na ako ng daan sa inland para sa benta. Nakaayos na ang kontak sa truck. Mag-ingat kayo sa biyahe. Ganito karami. Sa mundo, hindi si Brother Fan. Mula ngayon, kapag nagsasalita ka, hindi na ako makikialam. Ikaw ang hari. Pagkalipas ng ilang panahon, magtatayo ako ng pabrika at kumpanya. Si One-Eyed Dragon at ang mga kasama niya, maghanda na. Kung sabihin mong hindi ako nagkamali ng pagsunod sa kanya, sundan siya, hindi magtatagal, unlad din tayo. Ang astig ni Kuya Fan. Kuya at pangalawang kuya, tig 30,000 bawat isa ang hachian. Bawat isa kina Hailong at Haisheng, tig 20,000. Sinaksiang-siang, Lin Erdan at ang kalbo, tig 10,000 bawat isa. Si One-Eyed Dragon kasama ang mga tropa niya, hahatiin ang 10,000. Paano naman ang sa akin, Kuya Fan, magpakamapagbigay ka naman. Sobrang galing niya, hindi ko na dapat mangarap ng walang pag-asa. Nahanap na si Kuya Fan. Siya iyon, nasa bangka siya at kumikilos ng palihim. Nakita ba ninyo ang lalaking ito? Hindi ko pa nakita. Bata, lumapit ka at kilalanin. Ikaw pala si Jin Shifan. Mukha namang hindi ka espesyal. Sobrang yabang mo, ah. Si Zhang Shihao ang tatay ko. Araw-araw akong tinuturuan niya. Bata, tingnan nga natin, totoo ba talaga yung kakayahan mo o pinalalakas lang? Kailangan kong makita. Magbukas ka ng malaki ang mata. Batang ito, buksan mo ng malaki ang mata mo. Kailangan kitang bigyan ng leksyon ngayon, Ting. Xiao Ding, mag-ilaw. Ihanda ang mga kagamitan. Tingnan mo, may bagay sa dagat. Diyos ko, puro mga mantare. Diretso silang papunta sa ating bangka. Anong hinihintay ni Van? Agad na itapon ang lambat. Huwag magmadali, hayaan munang lumipad ang isda sandali. Ihinto ang lambat. Mga kapatid, salamat sa inyong pagsisikap. Bawat kapatid na nagtrabaho ay makakatanggap ng 80 piso. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Salamat, kuya.
nakatuon sa pagkuha ng huli. Nakalimutan na ang batang ito. Kanina, may 2 butas sa ilalim ng aking kilay. Tanging hangin lang ang lumalabas. Ngayon, taos puso akong humahanga. Kuya Fan, gusto kong sumama sa'yo magtrabaho. Ano ibig sabihin nito? Tanga ka. Kung hindi ka magsalita, ipagpapalagay na pumayag ka. Unahin ang trabaho, huwag kang mahiya. Bakit parang wala kang isip ngayon? May sakit ako. Hindi ka naman masyadong nagtatrabaho, pero ang dami mong kinakain. Huwag kang makinig sa kanya, Van. Isang tao ako, parang 10. Kaya kong magtrabaho buong araw. Jin Shifan, natapos na ang swerte mo. Zhang Deshui. Jin Shifan, gusto kitang patayin. Mas matagal ang buhay ko kaysa sayo. Ah! Anong nangyayari? Magandang tira. Sino ang nagsabi na ilalagay ka dito? Wag mong asahan na makukuha mo ang impormasyon mula sa akin, hindi ako magpapadala. Hoy, 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 ibabalik ko ang ahas sa'yo, ha? Teka, teka. Sigaw Erzi. Xiao Gao, hindi ba mabuti ang pagtrato ko sa'yo? Hindi, sobra pa nga. Kung ganoon, bakit? Naiinggit lang talaga ako sa'yo. Naiinggit ako na may prestihiyo ka. Naiinggit ako na napapalibutan ka ng mga tropa. Naiinggit ako sa mga babae na nakikipag-usap at nagtatawanan sa'yo. Xiao Gao, maaari mong itanong sa lahat. Sa mga araw na ito, may sinuman bang nagmaliit sa'yo? Naligaw si Xiao Gao. Handa kang magtrabaho at magsumikap. Tinuturing ka naming lahat na parang kapatid ah. Hindi pwedeng takasan ang batas. Pagkatapos lumabas, magbago na. Kailangan ka pa rin ng kuya mo. Nagkamali ako, napakalaking pagkakamali ko. Sayang, sayang talaga. Pansamantalang inaalagaan ang tao. Pag-uwi, ipapasa sa mga otoridad. Ayaw kong tanggapin ito. Yung matandang lalaki sa tabi ay walang tigil sa pag-iyak ng asno. Sa paglalayag namin, 3 bagay lang ang dapat gawin. Manghuhuli ng isda. O manghuli ng isda. Mga kapatid, gawin na lang natin. Gawin na lang natin. Ingatan mo, Fang Ji. Fang Ji. Walang pag-asa sa malalim na dagat. Jin Shifan, ngayon lang nakaramdam ka ng ganito kaluwag. Sobrang saya mo na. Mabilis, kunin ang life buoy. Tumulong, tulungan ang tao. Si Fan Bro, nakatayo pa sa likod ng dolphin. Grabe, pwede palang gawing kabayo ang dolphin. Hindi naman siguro si Fan Bro magbibisikleta sa Arctic at maglalakad sa dagat, di ba? Grabe, ang galing naman. Huwag kang mag-alala, buhay pa ako. Kuya Fan. Buhay pa ako. Walang problema. Pinakain na lahat ni Kuya Fan. Bakit hindi pa umaalis ang mga dolphin na ito? Naghihintay sila sa atin. Sundan nila ang kanilang pag-alis sa barko.
Hindi pwedeng galawin ang pulang korales. Nasa kanila ang ekolohiya ng dagat. Hindi namin pwedeng gawin iyon bilang mga mangingisda. Ito ay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ikaw ang hari ng dagat, nakikinig ako sa iyo. Malaki at marami ito. Magtipon para kay Fanje. Ang dolphin na ito ay napakamahusay. Hayaan mo akong humawak. Salamat sa lahat ng pagod nitong mga nakaraang araw. Isang perlas para sa bawat isa. Diyos ko, may ganitong magandang bagay pa ba sa mundo? Sasalo ako sa mga benepisyo ng panganib ng boss. Van, makakasama kita habang buhay. Mga kapatid, itaas ang lambat. Jin Shifan, magsasagawa ka ng kabayaran balang araw. Hindi ko mahawakan ang aking kabayaran. Ngunit ang iyong kabayaran ay ako. Ibalik mo ang aking anak. Jin Shifan, anong karapatan mong kunin ang aking anak? Sawa ka na ba sa gulo? Nahiya. Ito ay bunga ng sariling pagkakamali ng anak. Asawa. Ilang araw na hindi kita nakita, ang laki ng pagbabago. Pumunta ako sa bayan at nagpagawa ng uso na hairstyle. Ang mga bulaklak ng kabataan sa paglalayag na ito. Kasama na ang mga nakaraang kita mula sa mga isda. Kumita tayo ng 88,000. Walang katulad na asawa. Umangat ang pamilya natin. Ang galing ni Papa. Si Papa ay matanda na. Ay naku, aking munting jacket. Pagsasaka ng pamilya. Si Van, anong balak mong gawin dito? Laging nakakain ng sariwang isda. Kailangan nating bumuo ng serye ng mga produktong dagat. Vango. Isang mahusay na tao para sa malalaking bagay. Nag-ulat ako. Nag-uulat ako na may problema ang kumpanya ni Jin Shifan. Ang mga produkto ay hindi tumutugon sa mga pamantayan, naloloko ang mga customer. Kailangan mong panagutan ang iyong mga sinabi. Agad na itigil ang pag-uusap. Jin Shifan, ikaw at ang kasama mong ito ay sumama sa amin. Dumating na si Erdan. Huwag magmadali, huwag nang magsalita kapag nandyan na ang panganib. May nag-ulat sa iyo na may kinalaman sa mga paglabag sa internasyonal. Panganib sa polusyon, issue sa kaligtasan ng pagkain. Totoo ba ang sitwasyon? Simula pagkabata, nakatira ako sa baybayin at kumakain ng isda. Nakapublish na ako sa pahayagan. Nakatanggap na ako ng parangal. Ang mga kagamitan sa pabrika ko. Mga record ng pagpasok at paglabas ng mga kalakal. Sige, silipin ninyo. Kayo ba ay nakikipag-ugnayan kay Jin Shifan? Ginagamit ang mga channel ng panlabas na kalakalan para tulungang mag-smuggle ng mga imported na produkto. Kumpleto ang lahat ng mga papeles para sa kooperasyon. Bawat transaksyon ay may maasahang tala na masusubaybayan. Ito ay hayagang pag-frame. Mga tao, bata man o matanda, magsabi kayo ng tapat. Pagkatapos magtayo ng planta si Shifan, hindi na mahihirapan ibenta ang mga imported nating produkto. Si Jin Shifan ay hindi pwedeng gumawa ng masama. Kapag may pera ang tao, nagiging sakim siya. Sa tingin ko, ang mga paglabag sa batas at kaayusan, hindi niya kailanman ginawa ng walang dahilan. Sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagsasangkot? Kami ay magpapatotoo. Lahat ng gamit panghuli ni Jin Shifan, pinagmulan ng paninda at mga pamilihan, lehitimo, legal at malinis ang pinagmulan. Ginagarantiya ko ito gamit ang aking pagkakakilanlan. Hindi kailanman makikipagsabuatan si kasamang Shifan sa mga banyagang mga ngalakal. Lahat ng bangkang pangisda at kagamitan sa paggawa ng barko. Legal at naaayon sa batas ang mga papeles ng mga barko. Napakataas ng talento ni Jin Shifan. Isang bihirang henyo sa paggawa ng barko. Si Jin Shifan, marunong pang gumawa ng barko, at nakahanap pa siya ng isang talentadong tao. Mahal, ayos ka lang ba? Jin Shifan, Kuya Fan, ayos ka lang ba? Bunso, ayos ka ba? Hindi lang siya basta ayos. Nakita ng ahensya ng investigasyon ang mga guhit na ginawa ko. Isinubmit na.
Sinasabi ko na henyo ang kapatid ko. Hehe, walang hindi kayang gawin ng tatay. Hindi ako naniniwala na palaging swerte si Jin Shifan. Boss, ang galing mo. Talagang nahuli mo ang malaking isda. Jin Shifan, hinihintay ko ang araw na mahuhulog ka. Gino, habang lumalaki ang kumpanya, mas mahirap ang daraanan sa hinaharap. Ngayon ay mga appetizer pa lang. Mag-ingat ka ng husto. Kaya kong harapin ang panganib sa dagat. Ganon din sa baybayin, kaya kong tanggapin. Ikaw ang isa sa mga taong nakita ko na ganito karami. Pinakamakapangyarihang tao. Tindahan ng isda. Hahaha. Jin Shifan. Sobrang taas ng iyong estado ngayon. May mga kumpanya ka na sa lahat ng dako, hahaha. Wala kaming kita na kasing laki ng sa iyo. Masyadong mababaw ang pag-usapan ang pera. Si Xiao Fan ay nagpasimula ng pag-unlad ng nayon. Nagpapaunlad ng turismo. Napaka makabuluhan nito. Hahaha. Talagang nailigtas ako ng kapatid na Shifan. Kung hindi dahil kay Brother Fan na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon, wala akong ganito ngayon. Salamat sa iyo, Brother Fan. Wow! Pigilan mo. Mga pamilya sa harap ng screen. Tingnan ninyo ang mga matagal ko ng kasamahan sa pagtatrabaho. Kim Seryong, Kim Dodo, Fu Hailong, Wang Dapao, Fu Xiangxiang. Lahat sila ay mga boss. Direktor ng Kim Price Fish Shop. 18 na presyo, kasama ang anak ng pamilya ni Gubei. 18 lahat ba sila pupunta dahil sa malaking bagay? 10 dalagang anak ng kumpanyang sasakyan, 10 dalagang anak ng kumpanyang Shaiban Wu. 10 halaga, si Lipu, ang boss, 10 guro at kalahati, ang anak ng Gu Company, ang anak ng Shifan Company, 18 guro ng anak ng Shifan Company. 10 dalagang anak ng kumpanyang Shaiban, 18 dalagang anak ng kumpanyang Shifan, 17 kumpanyang Jinfan. 18 dalagang anak ng kumpanyang Shifan. 17 kumpanyang Jinfan may-ari ng Haichanese, 22 Haichanese, kasabay na linya. 17 kumpanyang Jinfan, 22 Haichanese, sabay na linya 27 punong may-ari ng Haishan no isa. Sabi ni Yoxin isa, sabi ni Yoxin dalawa, sabi ni Yoxin. Sinasabi niyo na ang bunso ko, baka makapaglakad na siya o hindi, hindi kaya, nagsasalita na siya, bakit umiiyak ka pa, dumating na si Kexiong. Dumating na si Kexiong, hindi kaya, hindi kaya. Sinasabi mong kaibigan ang puso. Sinasabi mong kaibigan ang puso, tingnan mo. Nagawa na, sinasabi mong kaibigan ang puso. Sinasabi mong kaibigan ang puso. Ay! Sinasabi niyo na ang bunso ko. Hindi kaya, ba, bakit ka nang hihina? Bakit ka nagdadalamhati? Anong nangyayari ngayon? Bukas ba? Uminom na ba? Hindi kaya, hindi magagawa. Sinasabi nilang may hangin. Bakit ka nang hihina? Dumating na si Koxiong. Bukas ba? Uminom na ba? Hindi kaya, hindi magagawa. Dumating na si Koxiong. Sinasabi nilang may hangin, isip, si Koxiong ay dumating na, hindi kaya. Hindi kaya, hindi kaya magawa. Yun na naman, umalis na naman sa dagat. Itlog at tuktok. Tingnan nyo, kuya, huhuli ako ng malaki para sa inyo. Oy, kuya, nakatingin ako. Kuya, kumuha ka ng 3 metro ang haba. Bilisan nyo, tumulong kayo. Sobrang bigat ng taong ito. Sadyang isda ng dragon ang nahuli. Pupunta ako sa itlog, sinasabi mo na susunod ako sa batas ah. Siyempre 3 metro yan, 3 metro talaga. Fanje, ikaw pa rin ang pinakamalakas na lalaki sa dagat na ito. Ha ha ha. Bukas, babalik tayo sa pangingisda. Isama mo ang hipag mo.